Good afternoon, Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli ako inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid. Samot dalangin ko, Ama, naway gabayan po ako ng banal na Espiritu Santo sa aking pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid, sapagkat alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa aking sariling karunungan. Kaya samot dalangin ko, Ama, at nubayan ko ako ng banal na Espiritu Santo na siyang magturo sa akin at lumabay mula sa simula hanggang sa matapos ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Hinihingi ko ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na yung buktong nanak. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na muling maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Naway datnang kayo ng mabuting balitang ito ng nasa maayos at ligtas sa anumang karamdaman at walang anumang mga suliranin sa buhay. Sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Muli, good morning sa inyo, brothers and sisters. Ngayon, August 28, kung hindi ako nagkakamali. 27, Sunday. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon, brothers and sisters, na mabuting balita ng Panginoong Hesus ay hanguin po natin sa aklat ni sa aklat ni Mateo chapter 18, verse 21 hanggang 35. Hangad ko, brothers and sisters, na pakinggan po natin ang mabuting balitang ito. Ang paksa po natin, forgiveness. Pagpapatawad sa ating mga kapatid na nagdulot sa atin ng hinanakit, nagdulot sa atin ng sama ng loob. Kaya ang maganda po ito, brothers and sisters, sapagkat dito po na nalalaman ang ating tunay na pananalig at pananampalataya sa Diyos kung tayo'y nagpapatawad sa ating mga kapatid. So, tunghayan po natin sa aklat ni Mateo, chapter 18, verse 21 hanggang 35. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Sundan po natin, brothers and sisters, upang magkamit din tayo ng buhay na walang hanggan at kung paano natin patatawarin ang ating kapwang nagkakasala sa atin, kung ano nga ba ang kalugod-lugod sa Diyos. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.
Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Nanikluhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayarang kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa babayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Ayan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So napakalinaw po, brothers and sisters, ang paksa ng tema natin ngayon sa Ebanghelyo na ating tinunghayan. At ito po ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan kung atin ito isa sa buhay, ang mga aral na ito na ating mapapakinggan. Pagkat napakaganda po nito. Maliban na tayo'y magpatawad sa ating kapatid, sa ating kapwa na nagkasala sa atin, ay ganun din kung anong ginawa natin sa ating kapatid. Kung hindi natin nagkasala sa atin, ganyan din po ang gagawin sa atin ng Diyos Ama. Sapagkat siya ang nagpaparusa ng lahat, siya ang gaganti anuman ang ating ginawa sa ating kapwa. So, tunghayan natin, brothers and sisters, dito sa aklat ng ikalawang kronika, chapter 7, verse 12 hanggang 14, kung paano natin may sasagawa, kung ano nga ba yung mga sanksyon natin, kung hindi natin patatawarin ng ating kapatid na nagkasala sa atin, ano nga bang magiging parusa natin, at ano nga bang kahihinatnan natin. So tingnan natin, basahin natin dito sa aklat kalawang kronika. Pagpapakumbaba. Isang gabi sinabi sa kanya ni Yahweh, "Narinig ko ang iyong dalangin. Itinamik ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot." Ngunit, ayan po, brothers and sisters, kapagkat ang nais ng Diyos, meron tayo lagi dalawang opsyon. Kung tayo'y mananatili sa ating kasamaan, hindi tayo matututo magpatawad sa ating kapwa na nagkakasala sa atin, ganito po ang kahinatnan natin. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ay ang sabi ng Ama. Ang sabi niya, "Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito.
maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. So ang bayan na ito, brothers and sisters, ay kung makatawan po, tayo po, individual, sapagkat ang Diyos ay mananahan sa atin kung ang puso natin ay malinis. Kaya tayo po dito ang tinutukoy na bayan. Hindi po ito yung literal na bayan. Ang pananalita po dito ng Diyos Ama. Tayo po ang tinutukoy nito. Maliban na tayo ay magbagong buhay, magpakababa sa ating mga kapatid, magpatawad, forgiveness. Yan po ang kailangan natin. Tayo'y padadalhan ng salot, mga karamdaman, at mga iba-iba pang mga salot. Ngunit, narito po ang magandang dapat nating gawin. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ayan po, brothers and sisters, meron naman pala dapat na tayong gawin Kung nagkasala sa atin ang ating kapatid at hindi natin pinatawad, meron po tayong dapat gawin sa Diyos para i-aray natin ang ating sarili. Ano ang sabi niya? Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. So yan lang po, brothers and sisters, ang dapat nating gawin. Tayo'y magpakumbaba, magpatawad tayo sa ating kapatid. Sapagkat kung hindi tayo papatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Sapagkat kung ano ang ginawa natin sa ating kapatid, ano ang itinanim natin, yun din ang aanihin. Hindi tayo maaring nagtanim tayo ng mustasa, hindi tayo maaring mag-ani ng okra. Kapag mustasa ang itinanim natin, natural mustasa rin ang aanihin natin. Kapag sama ng loob at galit sa ating kapatid ang ating itinanim sa ating puso't isipan, ang mangyayari sa atin, ganun din ang ipapadala sa atin. Maaring magpadala siya ng salot sa ating buhay. Kung hindi tayo magbabago, brothers and sisters. Ngunit talagang napakabait ng Diyos. Kapagkat binibigyan tayo ng opsyon. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na ating pinili, tayo po ito, individual, tao, ang bayan na tinutukoy po dito. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. So yan lamang po, brothers and sisters, ang dapat nating gawin. Narito po upang malaman po natin na talagang tayo ang itinutukoy nito na bayan. Kapagkat sabi nga, mananahan ang Diyos sa atin kung tayo'y malinis ang puso natin. So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ng Deuteronomio chapter 26 verse 17 hanggang 18. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ayan po. Kailangan dinggin natin, sundin natin ang kanyang tinig, ang kanyang utos at dinggin ang kanyang tinig. Yan lamang po. Kapag sinunod natin at nadinig natin ang kanyang tinig, sa pamamagitan po namin na naghahayag sa inyo ng mabuting balita, ay naririnig po ninyo ang tinig ng Diyos, sapagkat nananawagan ang Diyos na dapat tayong magpatawad sa ating mga kapatid. Forgiveness, yan po ang kailangan natin sa ating buhay upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ayan po ang sabi. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan. Ayan po. Ang sabi po ni
ni Moises nung kausap niya yung mga tao, yung mga Israelita nung panahon, ang Old Testament. Ang sabi, ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at dinindin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Ganyan din po ang sinabi ng Panginoong Hesus nung siya'y nangangaral. Ang sabi niya, ang sino mang umiibig sa akin ay siyang tutupad ng kanyang mga utos. So dapat nating sundin ang mga utos. Ano ba yung sundin natin ang mga utos? Ano ba yung mga utos na yan? Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Huwag tayong magagalit sa ating kapwa. Magalit man tayo, anong sabi ni Apostol Pablo? Magalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong papawiin sa inyong puso ang galit. Huwag kayong magpalinlang sa dyablo. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Sapagkat meron pong mga tao nagagalit, inabot na ng dekada, kakapiraso lang nangyari, kakapiraso lang nagawang pagkakasala ng kanyang kapatid. Inabot na ng taon-taon, hindi pa rin napapatawad ang kanyang kapatid. Brothers and sisters, aanihin natin yan pagdating ng panahon, sa pagdating ng paghuhukom, sapagkat kung ano ang ating itinanim, yun din ang aanihin natin. Kapag nagtanim tayo ng sama ng loob din ang aanihin natin. Kapag nagtanim tayo ng galit sa ating kapwa, galit din ng Diyos ang aanihin natin. Sapagkat ang sabi nga ng Diyos Ama, akin ang paghihiganti. Huwag kayong gaganti sapagkat ako ang maghihiganti. Ayan po, brothers and sisters. Kaya napakalinaw po ang pahayag ng Diyos Ama sa inyo ngayon, isa puso po ninyo. So ano ang sabi ng Panginoon? Tingnan natin sa aklat ni Juan, chapter 14, verse 23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. So hindi literal na bayan yun, brothers and sisters. Ang tinunghayan natin kanina, tayo po ang tinutukoy dyan, individual na tao, tayo po ang tinutukoy na bayan or templo. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Sapagkat kung malinis ang puso natin, siya ay mananahan sa atin. Hindi lang ang Ama, kung hindi pati ang Anak at ang Espiritu Santo na kanyang ipagkakaloob sa atin bilang tanda pagdating ng araw na siyang gagabay sa atin at mag-uutos kung anong dapat nating gawin. So, yan po, brothers and sisters. Kaya, forgiveness. Matuto tayong magpatawad sa ating mga kapatid. Sinasabi ko nga, inuulit ko ang sabi ni Apostol San Pablo, hindi po masama ang magalit kung ito'y may ikatututo ang ating kapatid. Ngunit maraming mga tao, nakita lang maraming alahas galit na. Galit ng holdapin. Maraming klase ang galit, brothers and sisters. Kapag kinaasaran ka ng kapwa mo, makita ka lang noon, hindi na mapakalian, parang gusto mo nang pukulin ng bato, parang gusto mo nang hatawin ng kung ano mang gusto mong ihataw. Ganyan po ang sanlibutan. Sapagkat naranasan ko rin yan nung ako'y nasa sanlibutan pa, ang galit sa kapwa. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos at Kanya akong hinango sa mga at panikala na yon na gumagapos sa akin. Salamat sa Panginoong Hesus sa Kanyang buhay na Kanyang ibinuhis sa atin dahil upang mapatawad ang ating mga kasalanan. So ganyan po tayo, dapat tayo magpatawad.
Kapag tayo'y marunong na magpatawad, magbagong buhay tayo. Kung dati tayo'y magagalitin, tayo'y magtanim ng sama ng loob, dapat kung tayo'y binago na ng Diyos, dapat wala na sa atin yung pagiging magalitin sapagkat hinubad na natin ang lumang buhay. Bagong buhay na. Iyon po ang kalugod-lugod sa Diyos. Bagong buhay at pag-ibig sapagkat hindi natin may bibigay ang pag-ibig natin sa ating kapatid kung hindi tayo magbabagong buhay. I'm sorry. Kung hindi tayo magbabagong buhay, brothers and sisters, ay hindi natin may ibig ang ating kapatid. Ito po yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yung pag-ibig ng sanlibutan. Sapagkat ang pag-ibig ng sanlibutan ay halimbawa, meron po akong tao, gustong-gusto ko siya, kasi parang gusto yata ako nitong matulungan o matutulungan ako nito. Ayan po ang pag-ibig ng sanlibutan. Naghihintay lagi ng kapalit yan. Sapagkat yan, nalaman ko na yan nung ako'y nasa sanlibutan pa, nararanasan ko rin yan. At mismo kahit ako rin, nagsasabi rin ako ng ganyan. Ba't natin intindihin yan? Hindi naman makakatulong sa atin yan, ngunit ngayon iba. Brothers and sisters, ang pinasabi na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin. Hindi yung pag-ibig ng sanlibutan na makalaman. Iniibig mo ang mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan. Dapat ibigin natin yung mga bagay na makapaghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yan po ang kailangan, brothers and sisters. So, bagong buhay at pag-ibig. Sapagkat ang Diyos, ganun na lang tayo kamahal. Inibig niya tayo. Inalay ang bugtong niyang isa-isa niyang anak, ang Panginoong Hesus, upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayo magbagong buhay. So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 33, verse 11 hanggang 13. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino man mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ayan po mga brothers and sisters, di ba minsan marami tayong napapansin, nung ako'y nasa sanlibutan pa, ganyan ako Bakit yung taong yun napakasama Bakit hanggang ngayon naandyan pa rin yan? Bakit hanggang ngayon buhay pa rin? Ganyan tayo kapag nasa sanlibutan tayo, kung ano-ano ang napupuna natin. Ngunit ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya na tayo'y mapahamak sa ating kasamaan. Ang nais ng Diyos, ano ang sabi? Ang nais ko'y magbagong buhay kayo. Sabihin mo, pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama,
parurusahan siya. Ayan po, brothers and sisters, kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama. Kaya dapat ganyan din ang gawin natin sa ating mga kapatid na nagkakasala sa atin. Dapat ialay natin ang pag-ibig natin, pag-ibig na nagmumula sa Diyos. So tingnan pa rin natin dito sa aklat ni Ezekiel chapter 34 verse 11 hanggang 12. Ito ang pinasasabi ni Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Tingnan mo, hinahanap tayo ng Diyos. Kukunin niya tayo saan man tayo itinapon ng panahon ng ating kasamaan kung tayo ay magbabagong buhay. Ayan lamang ang hinihingi ng Diyos, hinahangad sa atin na tayo ay magbagong buhay. Kung tayo ay dating mapagtanim ng sama ng loob, alisin na natin yan, brothers and sisters. O sa susunod na video, yan ang itatapik ko kung paano natin maaalis yung sama ng loob natin, hinanakit natin sa ating kapwa. Sapagkat ganyan din ako nung ako'y nasa sanlibutan. Mahirap nga lang alisin, siyempre. Masamang espiritu yung nasa atin. Kung hindi yan maaalis, hindi yan lalayas, mananatili tayong ganyan kasi ang nananahan sa atin ay masasamang espiritu. Tutunghayan natin yan, brothers and sisters, sa susunod na video. Yan po ang magiging topic natin. Kung paano tayo makakapagbagong buhay. Ayan po, brothers and sisters. Sapagkat hahapulan tayo, brothers and sisters, kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa. So, tingnan pa rin natin dito sa aklat ni Obadias 15 hanggang 16. Malapit na ang araw ng aking paghatol, ang sabi ng Diyos. Sa lahat ng bansa, wika ni Yahweh, kung ano ang ginawa ninyo, iyon din ang gagawin sa inyo. Kung ano ang inyong ibinigay, ay siya rin ninyong tatanggapin. Ayan po, napakalinaw po, brothers and sisters. Kung tayo ay magbibigay ng galit sa ating kapatid, so galit din ang tatanggapin natin mula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang maghahatol sa atin. Lalo na kung ito'y lingkod ng Diyos. So, napakalinaw, brothers and sisters. Anong sabi niya? Kung ano ang ginawa ninyo, iyon din ang gagawin sa inyo. Kung ano ang inyong ibinigay, ay siya rin ninyong tatanggapin. Nalasap ng aking bayan ang pait ng parusa sa aking banal na bundok. Higit dito ang ipalalasap ng mga bayan sa palibot, at sa tindi ng parusang ito'y mapapawi sila ng lubusan. So wag natin yan, brothers and sisters, hintayin na tayo'y mapawi ng lubusan at mabaliwala tayo sa Diyos.
So yan po, brothers and sisters, kapag hahatulan tayo ng Diyos, kung ano man yung ating ginawa sa ating kapwa, ano man ginawa natin sa ating mga kapatid, ang Diyos ang hahatol sa atin. So tingnan natin dito, brothers and sisters, sa aklat ni Mateo chapter 12, 33 hanggang 37. Kung ano nga ba ang hatol sa atin. Ito po, pakinggan po natin ng mabuti. 33 hanggang 37. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabuti, ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya, sapagkat ikaw ay papawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So mamili lang po tayo, brothers and sisters, kung tayo ay mapapawalang sala o tayo ay mapaparusahan ayon sa ating mga salita. So mag-ingat tayo, brothers and sisters, sa pananalita sa ating kapwa, galit, uot. Kapag galit tayo, brothers and sisters, normal lang yan. Pagka nasasanlibutan ka pa na magsalita ka ng masasakit sa ating mga kapatid. Ganyan po ang tayo kapag nagagalit tayo. So dapat, kung binago na natin ang ating buhay, dapat na mawala sa atin yan. Ang hinanakit, galit, uot. Alisin na po natin sa ating puso sapagkat kung yan ay mananatili, magiging cancer yan. At hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Umuulan po, brothers and sisters. Kaya yung apartment tumutulo yung aking condo eh. Pasensya na kayo. So, narito po, brothers and sisters, tingnan po natin kung anong kahinatnan natin, kung tayo'y mabuti at kung tayo'y masama. Tingnan po natin dito sa aklat sa Karunungan ni Solomon. Chapter 3, verse 1 hanggang 4. At 10. So, basahin po natin. Ngunit ang matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila
makararanas ng kaunti mang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay mamamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo'y sila'y nananahimik na. Ayan po, nananahimik na. Kapag ang matuwid ay namatay at pumanaw, hindi ibig sabihin ay tuluyan na pagpanaw, kung hindi nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo'y sila'y nasa buhay na walang hanggan. So yan po mga brothers and sisters, kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos at magbabagong buhay at aalisin na natin yung galit at puot sa ating dibdib, ayan po ang mangyayari sa mga mabubuti ng mga taong matuwid. Ngunit narito naman ang masama. Tingnan po ninyo. Ngunit ang mga masasamay parurusahan niya ng ayon sa kanilang masasamang kaisipan, sapagkat sila'y lumaban sa Panginoon at hindi nagpahalaga sa katuwiran. So yan po brothers and sisters, napakinggan po ninyo na malaman po natin ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin. So, narito po ang paalala ng Diyos sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin kung tayo'y may galit, sama ng loob sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. So, tunghayan natin dito sa aklat ng Ecclesiasticus chapter 27 verse 30, 28, 1 hanggang 7. Pakinggan po natin kung tayo ay matuwid, kung tayo ay masama, narito po. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Ayan po, pangkaraniwan lang pala ito sa makasalanan, yung ngit-ngit at puot eh. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang mataimtim ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakampang awa. So yan po mga brothers and sisters, kaya marami sa atin, matagal na, inabot na ng dekada or taon-taon na yung mga prayer request natin o hinihiling natin, hindi natin makamtan kasi po, ang nagiging divider nito, yung nagiging namamagitan yung mga kasalanan natin na sa puso natin nakatago. Kaya hindi po matugon ng Diyos ang ating mga kahilingan. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan? Ayan po. Kaya hindi po tayo Kaya hindi po tayo mapatawad, hindi po maalis-alis yung mga karamdaman na ating hinihiling dahil puro kasamaan yung laman ng puso natin. Kaya ngayon, brothers and sisters, panahon na para baguhin natin, alisin natin yung galit at puot sa ating puso at isipan. Pag-ibig, pagpapatawad, forgiveness.
yan po ang dapat nating ibigay sa ating mga kapatid. Hindi puot, galit. Sapagkat cancer yan pagka may galit tayo sa ating puso. Kung ikaw na tao lamang ay nagtikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? O di ba? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matututo kang magpatawad. Ayan po, brothers and sisters, matuto tayong magpatawad sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin. Abay, natapunan ka lang ng tubig eh. Inabot na lang taon-taon yung galit mo, hindi pa rin maalis-alis sa puso mo. Sa tuwing nakikita mo yung taong nakatapon sa'yo ng tubig eh, nagngingit-ngit ka sa galit. Paano tayo patatawarin ng Diyos niyan? Eh yung tao ay kakapiran mo at kasalanan, hindi mo magpatawad. Yung taong nangaasar sa'yo, hindi mo magpatawad-tawad. Paano ka patatawarin ng Diyos? Paano tutugulin ang mga kahilingan natin? Inapakaliit na, kumbaga sabi nga sa sanlibutan, walang kabagay-bagay. At marami pa sa atin dyan, brothers and sisters. May mga kapatid pa tayo na pinagsisikapan natin na talagang ilugmok sa pagkakasala. Makita natin, hindi umiinom. Yayain natin. Hindi uminom. Di muna. Di isa lang. Talagang pipilitin pa natin. Ganyan po ang sanlibutan. Kasi galing po ako dyan eh. Talagang pipilitin pa. Kahit ayaw ng uminom ng tao. Hindi dapat matuwa tayo na ayaw uminom ng ating kapatid. At maaari siya pa ang mag-pray sa atin na makaalis dyan sa pagkakagapos natin sa mga ganyang kasalanan. Ay hindi magagalit. Wala namang pakisama yung taong yun. Ayan po dahil sa ating kamangmangan. Kulang sa kaalaman ng katotohanan. Kaya ganyan ang reaksyon ng mga taong nasa sanlibutan pa. Kaya panahon na, brothers and sisters, upang baguhin natin ang ating pamumuhay. Sapagkat napakahirap, brothers and sisters, kung tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Ayaw uminom, pipilitin natin. Nagalit ngayon, di nagkasala na, hinatak natin sa pagkakasala yung ating kapatid. Kinukulit natin. Tigilan mo na ako. Ayaw nating tigilan hanggang sa nagalit. Hinatak natin sa pagkakasala. Brothers and sisters, kapag tayo naging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid, ay parurusahan tayo. So tingnan natin dito, brothers and sisters, kung ano ang parusa ng mga tao. Ano ang parusa sa atin kung tayo ay magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid? Sapagkat marami sa atin ng ganyan, brothers and sisters, sanlibutan. Ayaw magsinungaling ng tao. Tuturuan mo magsinungaling, hahatakin mo sa pagsisinungaling. Wala tayong mapapala, brothers and sisters, kung tayo ay magsisinungaling. Kung ang ating kapatid ay pagsisikapan nating i-down,
wala tayong mapapala, sapagkat yan din ang gagawin sa atin ng Diyos. Sapagkat kung ano ang ginawa natin sa ating kapatid, sa ating kapwa, yun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Yesus, kung ano ang panukat na inyong ginamit sa inyong kapatid, ay yun din ang panukat na gagamitin sa inyo. So, panahon na, brothers and sisters. So, tingnan natin dito kung ano nga ba ang kaparusahan kung tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Tingnan natin dito sa aklat ni Lucas, chapter 17, verse 1 hanggang to the following. Ang sabi po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, yan po brothers and sisters, ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung tayo'y magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Ano ang parusa, brothers and sisters? So, tingnan natin dito sa verse 2. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo, brothers and sisters, mag-ingat lagi tayo na huwag tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Marami sa atin, dahil sa kabangmangan natin, bata pa tuturuan na magnakaw. Bata pa tuturuan ng manigarilyo. Bata pa tuturuan ng mag-inom, maglasing. Kawawa tayo, brothers and sisters. Ano ang sabi? Mabuti pa sa atin ang maging sanhi ng magkakasala, mabuti pang bitinan ng malaking gilingang bato at ito'y itapon sa laot ng dagat. Biro mo yan? Natapon tayo sa laot ng dagat na may gilingang bato na kasabit sa leeg. Eh di wala na, hindi na tayo makakahinga doon. So napakahirap, brothers and sisters, na tayo magiging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Kaya dapat magbagong buhay tayo. Ayan ang kailangan natin. Ayan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Magpatawad tayo. Forgiveness. Sapagkat yan po ang kailangan natin. Magpakumbaba tayo. Ayan po ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat yan po ang tema ng ating paksa ngayon. Sa mabuting balita. Pagpapatawad sa ating mga kapatid. Sapagkat kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. So hanggang sa muli, brothers and sisters, next video, yan po ang tutunghayan natin, paano natin ma-overcome yan. Ano bang dapat natin gawin? Ano bang upang mapagtagumpayan natin ang mga pagkakasala na yan. Sapagkat hindi natin mapagtatagumpayan yan kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos. Sapagkat ang espiritong masama, ayan ang nananahan sa atin. Sila ang nag-uudyok niyan. Lahat ng kasamaan ay espiritu ng kasamaan ang sumasa atin. Sapagkat yan ang nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay-bagay na yan. Actually, hindi naman talaga tao ang kalaban ng tao kung hindi ang masasamang espiritu. Sapagkat kung matuwid kang tao, ang mananahan sa iyo ay ang espiritu ng Diyos.
ang matuwid na Espiritu, ang banal na Espiritu, ang siyang mananahan sa atin. Kung tayo'y taong matuwid, kung tayo'y malinis ng ating puso at isipan, ang mananahan sa atin ay ang Espiritu ng Diyos, sapagkat yan ang pangako ng Ama at ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Napapababain niya ang banal na Espiritu, ang siyang gagabay at magtuturo sa atin. Kaya makikilala po, ayun nga sabi kanina doon sa tinunghayan natin, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kung masama kang tao, masama rin ang lalabas sa iyong bibig, sapagkat yun ang laman ng iyong dibdib. Ngunit kung matuwid kang tao, katotohanan ang lalabas sa iyong puso, sa iyong bibig, sapagkat ang laman ng iyong puso at dibdib ay katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos na aming ipinapahayag ngayon para sa inyo, upang nang sa ganun matutunan ninyo, nang sa ganun tayo man ay magkasama-sama sa kaharian ng Diyos. Makasama natin ang Panginoong Hesus na siyang magiging pastol natin, sapagkat yun ang pangako niya bago siya umakyat sa langit, na sa kanya nung mga apostol niya na tao. So yun ang pagkamitiin natin, brothers and sisters. So hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling makapagpahayag ng mabuting balita para sa inyo, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sumain niyo ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po sa mabuting balita ng Panginoong Hesus na aking ibinahagi sa aking mga kapatid. Salamat po, Lord God, sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin, sapagkat alam niyo naman po na ako isang mangmang at walang nalalaman kung ako'y mananangan lamang sa aking sariling karunungan. Salamat po at hindi po ako binababayaan ng banal na Espiritu na siyang gumagabay at nagtuturo sa akin. Maraming salamat po, Lord God. Samot dalangin ko, Ama, ang sino man makapanood ng bidyong ito or saan mang abutin ang mabuting balitang ito. Samot dalangin ko, Ama, kung sino man makapanood sa bidyong ito, sila man po kung nangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, ay sana po ay gumaling na sila. Kung nangailangan po sila ng pinansyal, sana po ay matulungan na po natin ng pinansyal ang mga kapatid kong mga nangailangan. Kung sila man po ay may mga karamdaman, sana po ay gumaling na po. Kung nangihina po sila upang sumunod sa iyong kalooban, sana po ay bigyan mo sila ng kalakasan, kalusugan, upang mapagtagumpayan at mapaglabanan nila ang lalang ng kalaban. Maraming salamat po, Lord God. Ganon din po nilalapit ko rin po sa iyo ang mga namumuno ng bayang ito, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, O Lord God. Sana po bigyan mo po sila ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Ama, upang nang sa ganon bigyan mo rin po sila ng kalakasan, upang nang sa ganon ay mahipatupad po nila ng naaayon sa kalooban nyo. Hinihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na iyang bugtong na anak. Maraming salamat po, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.